Taon-taon nating ginugunita ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ay mensahe ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Si Hesukristo, na hindi nagkasala at hindi nararapat mamatay, ay ipinako sa krus na parang isang kriminal. Pero bakit kailangan niyang mapako sa krus para sa aking mga kasalanan? Bakit hindi na lamang niya ako patawarin kapag ako'y humihingi ng kapatawaran? Siyang tunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, at walang bagay na mahirap para sa Kanya. Bagamat kaya niya tayong iligtas sa ating kasalanan gamit ang Kanyang kapangyarihan. Subalit siya rin ang Diyos ng dangal, ang Diyos ng integridad, ang Diyos na hindi nagbabago sa Kanyang salita. Nang utusan ng Diyos sina Adan at Eva na huwag kumain sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay Kanyang ipinahayag din ang kaparusahan sa pagsuway, at ito ay ang kamatayan. Ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At upang mapatawad ang kasalanan, dapat mabayaran ang kamatayan. Walang ibang paraan para mabayaran ang kamatayan, kundi sa pamamagitan ng isang buhay. Ngunit ang malungkot na katotohanan, hindi natin kayang ialay ang ating sariling buhay bilang kabayaran sa kamatayan. Sapagkat tayo ay makasalanan. At bilang makasalanan, tayo ay patay na sa paningin ng Diyos. Ang ating buhay na patay sa paningin ng Diyos ay hindi maaaring magbayad sa kamatayan. Ganyan kalunos-lunos ang tunay nating kalagayan. Hindi natin matatamo ang kaligtasan o ang kapatawaran ng kasalanan. Ano man ang ating gawin sapagkat wala tayong kakayahan upang mabayaran ito dahil tayo mismo ay patay rin. Kung gayon, paano natin babayaran ang kamatayan kung tayo ay patay rin sa espiritual? Dahil sa laki at di malirip na pag-ibig ng Diyos para sa atin, Siya ang gumawa ng paraan para mabayaran ito. Ang tanging paraan upang ang tao ay makatanggap ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Hesukristo, ang Kanyang bugtong na anak, na bumaba sa mundong ito, namuhay tulad natin, at nanatiling banal upang magkaroon ng tunay na buhay. Isang buhay na higit pa sa nararapat na kabayaran sa halaga ng kamatayan. Si Hesukristo lamang ang daan ng kaligtasan. Ang tunay na Diyos na naging tao sapagkat Siya ang katotohanan. At ang may taglay ng buhay na karapat-dapat magbayad sa kaparusahan ng kamatayan. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang makapangyarihang Diyos na maaaring burahin ang lahat ng nilalang at lumikha ng bagong Adan at Eva, ay pinili na magsakripisyo para sa atin. Ang tao na dapat mamatay dahil sa kasalanan ay kailangang matupad. At ito ay magagawa lamang sa pamamagitan niya. Ito ang dahilan kung bakit si Hesukristo ay kailangang mamatay sa krus. Isang taong walang kasalanan, ngunit hinatulang mamatay. Ang Kanyang dugong walang bahid. Ang mismong pinagmumulan ng buhay ang Siyang nagtataglay ng tunay na buhay, ay karapat-dapat magbayad sa halaga ng kamatayan upang tuparin ang banal na kahilingan para sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Kung wala ang Kanyang buhay na inialay sa krus, walang kaligtasan ang tao sa mundong ito. Sino tayo upang alalahanin ng Diyos? Tayo'y alabok lamang sa lupa. Ganun pa man mas pinili niyang ipakita sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig. Sapagkat walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay para sa mga minamahal. Ang Kanyang pag-ibig ay malayang ibinigay. Walang hinihinging kapalit. Walang gawain dapat gawin upang makamtan ito. Ang hinihingi lamang ay tanggapin at paniwalaan na si Hesukristo na iyong tagapagligtas.
Magtiwala sa kanyang dugo, na siyang kabayaran ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Makakamtan natin ang ating kaligtasan at kapatawaran sa ating kasalanan. Sa pagpapahayag natin mula sa ating puso na si Hesukristo ang ating tanging tagapagligtas. At tayo'y naniniwala sa Kanya, at buong pusong mananampalataya sa Kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At samahan kita sa panalangin upang makamtan mo ang iyong kaligtasan. Ama naming Diyos, ako ay isang taong kalunos-lunos ang kalagayan. Isang makasalanang walang halaga. Gayunman minahal mo ako at ibinigay mo ang iyong anak na si Hesukristo para sa akin. Wala akong kakayahang bayaran ang aking kasalanan o makamtan ang aking kaligtasan. Gayunpaman pinili mong ialay ang iyong buhay sa krus at buksan ang daan para sa aking kaligtasan. Naniniwala ako sa iyo, Panginoong Hesus. Ako ay taos-pusong nanampalataya sa iyong dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ang buong buhay ko ay iyon na ngayon. Panginoong Hesus, gamitin mo ito ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo ako. Linisin mo ang aking buhay. At ituro mo ang iyong daan upang ito ay aking malakaran. Salamat, Panginoong Hesus. Dalangin ko na pangunahan mo ako sa iyong landasin. At tulungan akong makilala ka pa ng lubusan. Panginoong Hesus ang aking tagapagligtas. Amen. Ngayon na ikaw ay ligtas, ipagpatuloy mo ang iyong buhay Kristiyano. At laging alalahanin ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus. Ang krus mismo ay tanda ng kanyang pag-ibig sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan nito ginawa niya ang daan para sa iyong kaligtasan. Siya ay hindi malayo, kundi nananahan na siya sa puso mo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Basahin ang kanyang salita. Laging manalangin sa kanya. At kilalanin siya. Sapagkat ang pinakadakilang buhay sa mundong ito ay ang taong namumuhay para kay Hesukristo. Walang sinumang nagmahal sa iyo gaya ng pagmamahal ni Jesus. At tinitiyak ko sa iyo, kailanman hindi ka mabibigo sa Kanya. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.